So ayun guys, no, as promised, no, so meron tayong in-depth analysis po, no, sa visa po ng SB19, no. So tingnan guys yung mga pwede natin ma-discuss or yung aking mga na-research po or aking mga hukay, no. Hukay talaga yun, no. Na pwede nating ma-discuss na mga hindi pa nagagawan po or napapansin na ibang mga fans or mga tao, no. I don't know guys kung mababanggit ko is yung na-discuss na po ito na may ibang mga video reactors or mga kung ano bang mga analysis videos, no. Pero for me, ito po yung mga na-research ko po about this dito po guys, no. Okay. Guys, sa unang tingin, tungkol ito sa pagbiyahe, no? Pero sa malalim na antas, ito ay tungkol sa status at validation. Okay? Social capital, ang pagkakaroon ng visa ay simbolo ng pagiging vetted or pasado sa standards. No? Ang mensahe ng SB19, hindi na nila kailangan ng permiso ng mga gatekeepers, no? Yan, labels, critics, or doubters, or dahil ang kanilang talento ang nagsilbing automatic entry nila sa global stage, no? Actually guys, isa yan sa mga sa mga struggles po talaga ng SB19, no? Even though na nag-dominate sila, nirepresentan ng Pilipinas, marami tayong tatanggap ng mga papuri, syempre dahil nirepresent po ng SB19 ng Pilipinas, no. Sobrang struggle pa rin po sila pagdating po talaga sa visa po talaga. Nakakalungkot lang po. Pero syempre, respect natin yung proseso na. Pero wag naman to the point na pipigilan natin o hadlangan natin yung mga taong nagbibigay ng matinding suporta at matinding parangal sa ating bansa. Okay? Yan, the border metaphor. Ang mga borders na binabanggit ay hindi lang geographical, hindi din, kundi genre borders, no? Binabasag nila ang limitasyon kung ano lang ang dapat na tunog ng P-pop, no? So, ang maganda sa SB19 guys, no? Hindi sila nag-i-stick sa kung ano man yung tunog ng P-pop, no? Paiba-iba sila as in, no? May kita nyo, meron silang mga ginagawang atake na ganyan, may music silang ganito, may choreography silang ganyan, no? So, iba-iba guys, hindi sila nag-i-stick, no? So, yun ang gusto ko sa SB19, no? And isa pa, pag gumagawa sila ng kanta is talagang yun po talaga, no, true to life experience po talaga, no. Hindi sila gumagawa ng kanta regarding po sa mga girlfriend, loved ones, gano'n, no. Gumagawa sila, no, pero hindi sila nag-focus doon. Nakasentro sila sa kung anong nangyayari sa reality po talaga ngayon, no. Okay guys, no, mag-deep dive tayo sa lyrics mismo guys, no? Okay, unang-una natin dito guys is yung lyrics na no need to fall in line, no? Yun, ito ay pagpapakita ng priority status sa industriya. Kailangan mong maghintay ng turn mo. Dito sinasabi nila na lampas na sila sa yugto ng pagpipilit, sila na ang hinahanap ng entablado, no? Guys, to be honest with you, totoo po talaga yun guys, no? Hinahanap na sila ng entablado, no? Hindi sila kailangan to the point na gagawa ng letter, gagawa ng kung ano man, sila yung magmamakaawa na mag-perform dito, no? So sila na po yung hinahanap ng industry or kung saan mang mga platforms guys, so sila na po, no? So yun, hindi naman sa nagyayabang sila, pero yun lang, kailangan lang nila ipalabas na bakit yung pipigilan sa mga bagay na ganito, kami nga ang nagbibigay ng parangal sa ating bansa, no? Buti nga ginagawa namin yun para sa ating bansa, kasi yung iba guys, ginagawa yun para sa kanilang pansariling kapakanan lang po, no, 'di ba? Yan. Meron pa isang lyrics which is yung stamped it on my passport. Ang bawat stamp ay sumisimbolo sa bawat tagumpay, awards, sold out tours, billboard hits. Ang kanta mismo ay isang koleksyon ng kanilang mga resibo, no. So ibig sabihin lang no, sige, i-deny mo ako, pero lagi mong tatandaan na bawat deny mo sa akin is may katumbas yan na pangit man yung term, no, kahihiyan dahil pinipigilan mong magbigay ako ng maraming parangal sa ating bansa, diba? Okay, meron pa isang lyrics guys, flying high, yeah, we're touching the sky, no. Hindi lang ito physical flight, ito ay mental altitude. Ipinapakita nito ang layo na narating ng kanilang vision mula noong nagsisimula pa lang sila sa maliit na studio, no. So from humble beginnings guys, alam niyo naman kung ano po nang narating ng SB19, no. Hindi ko na kailangan na explain pa guys kung ano po yung mga pinagdaan nila, no. Pero alam niyo na po yun kung gaano po sila kataas ngayon, and gaano sila kalayo sa kung saan sila, kung ano yung pinanggalingan nila before, no. Okay guys, dito tayo sa sonic structure, which is bakit ito international, no. Yan. Ito, okay guys, dun tayo sa minimalist flex. Mapapansin na hindi overproduced ang bass. Mas malinis ang beat at mas focus sa vocal delivery. Bakit
Dahil, bakit nga ba guys, no? Dahil kapag sigurado ka sa galing mo, hindi mo kailangan magtago sa likod ng sobrang ingay na effects. Ang boss ni na Pablo, Ken, Josh, Tel, at Justin ang sentro, no? So, guys, no, as in, alam mo yun, yung sulat nyo lang, hindi mo kailangan ng mga sobrang OA na beat, sobrang OA na sound effects, sobrang OA na music video. Guys, to be honest with you, yung pinag-shootan nga nila guys, para lang sila nasa isang studio, no? So, naging creative sila guys. So, hindi sila nagpupunta-punta sa ibang lugar, no? Nasa studio lang sila, naging creative lang sila. Pinalawak lang nila yung utak nila, no? Kumbaga, binaximize po talaga nila kung ano yung mga bagay na pwede nilang magawa, no? So, for me, pagdating sa mga ganong klaseng bagay, napaka-utak po talaga ng SB19, no? Okay? The earworm hook, no? Ang paulit-ulit na pagbanggit ng Visa. Visa ay isang psychological tool sa songwriting, no? Ginagawa nitong madaling matandaan ng kanta kahit ng mga non-Filipino speakers, no? Isang strategic move para sa global appeal, no? I'm pretty sure alam niyo yung ganyang klaseng strategy, no? Yung inuulit-ulit mong isang word or set of words para maging hooking siya, no? Like kunyari, ano ba? Ito, una ko naisip yung Chris Brown yung with you, with you, with you, with you, with you, girl, with you, with, diba? May mga ganun tayo guys, diba? Or yung Gento, syempre SB9 eh, Gento, paulit-ulit siya guys, diba? So, magiging hook siya guys, no? Hanggang sa tumatak siya sa utak mo, no? So, may mga ganong klaseng bagay, guys. So, pero ang SB19 kasi, hindi nila ginagawa yon para tumatak sa isip mo at may LSS ka, no? Pinaparating lang nila na tungkol talaga sa Visa yung kanilang kanta, no? Pinaparating nila na Visa, Visa, Visa. Yan ang struggles ng ating bansa, no? Okay, diba? Okay, ano ba ang connection nito sa pagtatag-ira, no? Yun, ang pagtatag ay tungkol sa pagpapatibay ng pundasyon. Kung ang kanta nilang Gento ay ang paggamina through hard work, no? Ang Visa naman ay ang export strategy, no? Okay, okay. Kung SB19 ay isang matibay na gusali, ang Visa ang kanilang observation deck. Mula rito, tinitingnan nila ang buong mundo hindi bilang isang banyagang lugar, kundi bilang kanilang palaruan, guys, no? So, maraming ibig sabihin ng Visa, guys, no? Pero ang pinakatumatak talaga sa atin dyan, guys, no, is about sa kung paano lumipad ng SB19, kung paano nila i-represent po talaga ang ating bansa, no? So, kayo, guys, ano bang tingin nyo regarding sa kanta ng SB19, no? Comment kayo down below, no? Pero marami pa tayong mga i-discuss, guys, no? Okay. Visual at performance theory, no? Dun tayo, guys, sa kanilang kung paano nila ibitaw yung kanilang choreography, guys, no? Syempre, andun yung fluidity and yung sharpness ng movement, guys, no? For me, guys, no, yung steps ng Visa, hindi kasi siya ganun ka-stiff, no? Kailangan, ano ka talaga, medyo loose ka talaga, no? Kasi yung style po talaga ng kanilang choreographer, guys, no? Syempre, yung message ng kanta, may kita mo naman kung paano nila ibigay yung choreography, kung ano yung lyrics ng kanta, binapakita nila ron, no? Kung ano yung lyrics ng kanta, yun yung in-interpret ng choreography, no? So, maraming beses na po ginawa ng SB19 yan, na pinrove nila na hindi pwedeng kung ano yung lyrics, kung ano yung hindi nila binabagayan yung kanta, na like, every time na nag-release sila ng kanta or choreography, kailangan bagay po sa kanta and magiging akma po talaga siya, no? Okay. So, yun, guys, no? Yun lang naman yung mga napansin ko, guys, no? And then, kayo ba? Ano bang mga napansin nyo regarding po doon, no? And, i-discuss pa natin mas in-depth pa po mismo, no? Kung nakulangan kayo, guys, sige, punta tayo dun sa mga part na, alam mo yun, by lyrics tayo or i-post natin, no? Kung gusto nyo panood yung mga ganong klaseng bagay, guys, no? Eto, guys, so, check natin to. So, I think sa next video natin gawin yun, guys, no? Yun, for me, Visa is a very good song, hindi lang para sa SB19, kundi para sa ating mamayang Pilipino, no? Gaya naman ng SB19, guys, no? Hindi sila gumagawa ng kanta ng pansarili lang po nila, no? Lagi nilang iniisip din na kung saan tayo makakabagay, kung saan tayo makaka-relate, no? So, pinakita ng SB19 na kailangan makarelate po ang lahat sa kanta nila, no? Actually, sila ngayon naging boses ngayon ng mga tao, no, na nag-struggle or nahihirapan pagdating sa pagka-process po talaga ng Visa, no. So, ang sa atin lang, suporta natin ng SB19 kasi sila yung karapat dapat makaramdam or sila yung mga grupo or mga artist po talaga na kailangan ng suporta po talaga, no. Hindi ko sinasabing huwag nyo suportahan yung mga ibang mga grupo or mga performers or artists, pero syempre, kung susuportahan lang din tayo, doon tayo sa grupo na or artist, performer na may sense po talaga, no? So, ilan, guys,
I hope na-enjoy itong video na to, no? And kung gusto niyo po ng mga ganitong klaseng content, comment kayo down below kung ano pang gusto niyo isunod natin mga contents, no? And kindly leave a like, subscribe, and kindly ring that notification bell kung alam niyo po, kung alam niyo lang guys, no, halos araw-araw tayo nanonood ng SB19, and kung alam niyo lang guys, excited na rin ako sa concert po talaga na lang. So see you po guys. So sa 26 na pala yung order ng tickets guys, na okay. So yun na guys, maraming salamat. So this is Point signing out. Peace. Let's see.